Aming Diyos na nagmamahal po sa amin, kami po'y nagpapasalamat sa iyo dahil po sa pag-ibig na ito ay iyo pong ibinigay ang iyong pong tanging anak na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo upang magdusa at magdanak ng kanyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo upang kami ng mga makasalanan ay magkaroon po ng kapatawaran sa aming po mga kasalanan at kami po magkaroon po ng pag-asa na makapasok po sa iyo pong kaharian. Kaya nga po dakilang Diyos, isa po sa mga layunin po ng Bible Seminar na ito, na yung iba na wala pa pong kasiguraduhan kung saan sila patutungo pagkatapos ng buhay sa mundong ito, ay magkaroon po sila, Panginoon, ng kasiguraduhan na sila po ay mapupunta sa iyo pong kaharian. Kaya ngayong gabi, Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na maunawaan po namin ang aming pong pag-aaral at lubos ka naming makilala na kilang Diyos sa pamagitan po ng sesyon na ito. Iyong tulungan ng bawat isa sa amin, Panginoon, na maunawaan at maging sa akin dakilang Diyos na magpapahayag po ngayon ng iyo pong mga salita. Tulungan mo dakilang Diyos ang iyo pong tagapagpahayag ng iyo pong mga salita. Bigyan mo sa akin dakilang Diyos ang mga salitang nararapat kong sabihin na makakatulong sa amin dakilang Diyos upang umabot kami sa pananampalataya, Panginoon, sa iyo. Kaya umaasa kami ngayon sa tulong po ng Banal na Espiritu sa aming kalagitnaan ngayon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Muli po, magandang gabi sa ating lahat. At salamat po sa Diyos sapagkat tayo muli po ay nakabalik ngayong gabi para po sa ating ikatlong session na po. Parang napakabilis lang po nung araw. Ano po? So, ang ating pong topic ngayon ay tungkol po sa Israel and the last days. Ano po? Bakit po? Sapagkat sa pamagitan po ng Israel o kasaysayan ng bansang Israel, ay lalo po natin makikilala pa ang Diyos. At gamit po ang kailang kasaysayan, ay atin rin pong malalaman kung malapit na po ba ang pagbabalik ng Panginoon at ang wakas ng lahat ng mga bagay. Kaya napakalaga po ng topic na ito. Ano po? Kaya para po mapasulan din po natin, para sa ating unang talata, babasahin po natin itong Juan 3:12. Ito po yung pangatlong gabi na po na ginagamit ko sa bawat pasimula natin para po isa sa mga layunin natin na ma-memorize din po natin lagi itong talatang ito. 3 times na po ito ngayong gabi. Siguro po, naitatak ninyo sa inyong isipan ang Juan 3:12. Kaya kaya na pong sabihin ito na hindi nakatingin sa screen? Kaya na po? O sige, hanggang bukas, no? Bigyan natin ng pagkakataon na basahin pa natin muli ng isa pa. Ano po? Kaya basahin po natin ng sabay-sabay, Juan 3:12, 3-1. Kung sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na makalupa at hindi ninyo paniniwalaan, paano ninyong paniniwalaan kung sasabihin ko sa inyo ang mga bagay na makalangit? So, napakalaga po na malaman po natin ngayon yung mga bagay na makalangit, gamit po yung mga bagay na makalupa. May mga makalupang pangyayari, pero po mayroong mga makalangit na kahulugan. Ang kasaysayan po ng Israel, ito po yung mga makalupang pangyayari. Pero po, ang kalang kasaysayan po, ito po ay meron tayong mapupulot na mga makalangit na kahulugan. Kaya nga po, kung hindi natin paniniwalaan itong mga makalupa o itong pangyayari sa
sa kasaysayan ng bansang Israel, din napakahirap din po natin paniwalaan ang mga makalangit na kahulugan nito. Kaya nga po napakalaga na paniwalaan po natin yung kasaysayan ng bansang Israel. At kung gayoy, dapat po natin paniwalaan ang mga bagay na makalangit o mga bagay na makalangit na kahulugan sa kasaysayan po ng Israel. Sabi nga, sa mundong ito, tayo po ay naging mamamayan ng sanlibutan by virtue of physical birth. Tama po ba? Hindi. Agree po? Sasangayon po ba? Kung tayo po ay pinanganak sa Pilipinas, by virtue of birth, tayo po ay mga mamayan ng Pilipinas. Mayroon po bang ipinanganak dito sa buwan? Wala naman siguro. Wala namang mamamayan ng buwan siguro, di ba? Kaya, welcome to the world. Tayo po yung mga mamayan ng sanlibutang ito. Ito po ay katotohanan na hindi po natin pwedeng maitanggi ang katotohanan ito na tayo po talaga ay mga mamamayan ng sanlibutang ito. Sa maling salita po, kung mayroong mamamayan o tayo po'y naging mamamayan ng sanlibutang ito by virtue of physical birth, tayo rin po ay magiging mamamayan ng langit by virtue of spiritual birth. Naintindihan po? Kaya nga po ang tanong lagi dito, ipinanganak na ba kayo muli? Kasi kung hindi pa po, hindi pa po kayo mamamayan ng langit. Mamamayan lang kayo ng sanlibutan. Dapat po, makamtan po natin ang dalawang kapanganakang ito. Maging mamamayan ng sanlibutan, mahalaga po sapagkat para habang tayo narito sa mundo, magkaroon po tayo ng spiritual na kapanganakan. Upang tayo naman po ay magiging mamamayan ng langit. Kaya nga po sinasabi po ng Pilipos 3:20, ang sabi po, basahin natin, 3:2-1, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Sinasabi po ni Apostol Pablo, sinabi po niya sa mga taga-Pilipos, ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Sa panahon nila Apostol Pablo, para sa mga tao, napakahalaga po para sa kanila ang maging mamamayan ng Roma. Para bang napakalaking pribilehiyo pag kayo po ay naging mamamayan ng Roma. Para sa ating isipan, parang ganito po. Kung kayo po ay magiging US citizen, maganda po hindi. Nung araw po, napakaraming tao gustong maging American citizen. Bakit po? Dahil iniisip natin ang Amerika napakaganda. Marami mga pribilehiyo, parang hindi naghirap ng pagkain. Dolyar ang kikitain. Kaya gusto natin maging American citizen. Pero po, kung titignan natin, mas maganda po kung tayo po ay magiging mamamayan ng langit. Bakit po kaya? Sinasabi po ng Hebreo 11:13, ang sabi po, ang lahat ng mga ito ay namatay sa pananampalataya na hindi tinanggap ang mga pangako. Ngunit mula sa malayo, ang mga iyon
ay kanilang natanaw at binati. Kanilang ipinahayag na sila'y pawang mga dayuhan at manlalakbay sa ibabaw ng lupa. So nung araw po, ang sabi po dito, yung mga mananampalataya, sabi po kanilang ipinahayag na sila po'y pawang mga dayuhan lamang at manlalakbay sa ibabaw ng lupa. Kaya nga po, may narinig tayo na kawitin, "This world is not my home, I'm just passing through." Tama po? Manlalakbay, dayuhan lang at manlalakbay sa ibabaw ng lupang ito. Sino po? Yung mga mananampalataya. Yung mga mananampalataya. Sabi ng salita po, dayuhan at manlalakbay. Sino po? Yung mga mananampalataya. Mga dayuhan at manlalakbay, yung mga mananampalataya. Kasi po, pagdating ng araw, babalik tayo kung saan talaga tayo bilang isang tunay na mamamayan. Tama po? Saan po ito? Sabi nga po, ang ating pagkamamayan ay sa langit. Kayo po ba ay mamayanan ng langit? Gusto po ba, yung iba po na hindi pa sigurado, gusto po niyo maging mamamayan ng langit? Ay ako, gustong-gusto ko doon. Bakit po? Pag kayo po ay naging mamayanan sa langit, wala nang kahirapan at pagdurusa sa langit. Pero sa mundong ito, napakaraming kahirapan at pagdurusa. Tama po ba? Nahihirapan tayo. Bakit po? Sa mga bayarin. Pag walang pangbayad, anong gagawin? Kaya meron tayong maraming kahirapan at pagdurusa dito sa mundo. Pero ang sabi po ng Biblia, Revelation chapter 21 verse 4, ang sabi po, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan. At hindi na magkakaroon ng pagdadalamhati. Unang pagtangis, unang kirot man, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. Ibig sabihin po, balang araw, pag naroon na tayo sa langit, sabi po, papahirin ng Panginoon ang bawat luha sa ating mga mata. Sino sa inyo ang hindi po umiyak dito? Puno po ng pagluwang mundong ito. Ang sabi po, hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon ng pagdadalamhati. Hindi na magkakaroon ng pagtangis o ng kirot. Kung ganito po, ay napakaganda. Tama po? Ito isang lugar na dapat natin asamin na tayo po'y mapunta roon pagkatapos ng ating buhay dito sa mundo. Kaya nga po, ang lugar na ito yung nais ng Diyos na mangyari sa bawat isang tao. Kaya nga po sinasabi po ng Biblia sa unang Timoteo 2:4 na nagnanais ng lahat ng tao ay maligtas. Bakit po? Bakit ninanais ng Diyos ng lahat ng tao ay maligtas? Sapagat nais ng Diyos na ang lahat ng tao ay madala po niya doon sa kalangitan. Na kung saan wala ng kamatayan, wala ng pagdadalamhati, wala ng pagtangis, wala ng kirot. Ito yung nais ng Diyos na maligtas ang isang tao. Subalit, ang pagnanais ng Diyos nito na maligtas ang lahat ng tao, dapat ang tayo naman bilang mga tao ay magkaroon din po ng pagnanais na maligtas. Kasi kung nais ng Diyos ka maligtas, pero kung wala ka namang pagnanais maligtas, hindi po mangyayari yung kaligtasan. Naintindihan po? Kaya dapat magkaroon tayo ng pagnanais
na maligtas. Kaya pinapakita ko ba sa screen, sa ating screen, na ano po, yung lugar, napakagandang lugar na inihanda ng Diyos para sa atin. Para ano po, naisin natin na tayo po ay maligtas. Naisin natin maligtas. Ang sabi po, makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Sa Biblia po talaga, may mga katotohanan na dapat po nating malaman para dumating po tayo sa tamang kaligtasan. Mga katotohanan na nakatala po sa Biblia o nakasulat po sa Biblia. Kaya nga po yung ating pag-aaral, hindi po tayo directly, Session 5. Kundi nagsisimula po tayo, little by little, o hakbang by hakbang. Ano po? Para una, malaman po natin ang mga katotohanan ng Diyos. Malaman natin ang Biblia ay totoo. Malaman natin kung ano ating kalagayan sa harapan ng Diyos. Upang dumating tayo sa pinakapunto, pananampalataya para sa ating kaligtasan. Kaya isa po sa mga katotohanan na pinag-uusapan po ng Biblia ay yung tungkol po sa katotohanan ng bansang Israel. Bakit hindi kaya ang Pilipinas? Kasi nasa Pilipinas naman tayo. Yan ang sana pag-aralan natin. Kung ito yung pag-aralan natin ng Pilipinas, sa palagay ko lang, maraming gusto maging engineer. Para po ano? Makakuha ng kontrata sa flood control. Kaya pag-aaralan po natin ngayon, itong bansang Israel. Kasi ang sabi po ng Biblia, Unang Korinto, Kapitulo 10, talatang 11, ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila. Yung salitang sa kanila, ibig sabihin po, sa bansang Israel. Ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila, ano po sabi? Bilang halimbawa. Yung una, bilang halimbawa. At nasulat bilang pangaral sa atin na dinatnan ng katapusan ng panahon. Ngayon po, papaano po maging halimbawa ang isang kasaysayan o maging pangaral sa atin, una kung hindi mo alam. Tama po? Kaya para maging halimbawa sa iyo, ang isang kasaysayan, dapat malaman mo ito kung anong kasaysayan nila. Ano po bang nangyari? Para makuhaan natin sila ng halimbawa. At ito po'y magbibigay sa atin ng malaking aral. Kaya nga po, pinag-aaralan po natin itong bansang Israel kasi po sabi, bilang halimbawa at bilang pangaral sa atin na dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Narito na po tayo ngayon sa tinatawag nating katapusan ng panahon. At malaki po ang kinalaman ng bansang Israel para malaman po talaga natin yung katapusan ng panahon. Kaya po, bansang Israel, pangaral at halimbawa para sa atin na mga hintil. Israel history. Siyempre po, kung titingnan natin ng kaunti muna ang kalang kasaysayan, ang kasaysayan po ng Israel, nagsimula po ang bansang Israel o yung kanilang ancestor po ay walang iba, kundi si Abraham, na tinawag ng Diyos na nakasulat po ito sa Genesis Kapitulo 12. Pagkalipas po ng panahon, matagal na panahon ang lumipas. Ito si Abraham, nagkaroon po siya ng isang anak. Bagamat may anak siya na iba, pero ang tinutok yung anak na
Sabi nga, legal na anak. Okay. Walang iba po kundi si Isaac. At paglipas din po ng mga panahon, ito si Isaac, nagkaroon din po ng mga anak. At isa po dito, sa mga anak ni Isaac ay walang iba kundi si Jacob. Na ito si Jacob, siya po ay nakipagdigma o wrestling sa isang anghel magdamag. Nang sabi niya, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako pagpapalain. Kaya magmula noon, ang sabi po ng anghel, magmula dito, ang iyong pangalan ngayon ay tatawaging Israel. Kasi po, si Jacob ngayon ang magiging ama ng 12 lipi ng Israel. The 12 tribes of Israel. At itong 12 tribes of Israel naman ngayon, sila naman po yung tinatawag nating the chosen nation, mga bansang pinili ng Diyos. No? God's chosen nation. Para po sa ano? For a special purpose. Hindi po sila pinili ng Diyos para sa kaligtasan. Kundi sila pinili ng Diyos para po sa isang layunin. Ano po ang layunin ng Diyos para po kung bakit sila pinili? Una po, para ipagkatiwala sa kanila ang salita ng Diyos. Kaya sa Roma 3:1 at saka 2, ano ang kalamangan ng Hudyo? O ano ang pakinabang sa pagtutuli? Napakarami. Ang una sa lahat, ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. Sa kanila po, ipinagkatiwala ang mga aral ng Diyos. At ang mga aral nito ay kailanman ay hindi niya ito ipinagkatiwala sa iba. Hindi po niya ito ipinagkatiwala sa anumang bansa, kundi ito ipinagkatiwala niya sa bansang Israel. Kaya nga po sabi ng mga awit, 147 verse 20, hindi niya ito ginawa sa alinmang bansa. At tungkol sa kanyang mga batas, hindi nila ito nalalaman. Purihin ninyo ang Panginoon. Ibig sabihin po, bansang Israel lang. Kung saan ipinagkatiwala ng Diyos sa pasimula, yung kanyang mga aral. Okay? Hindi lamang pagkatiwalaan sila ng salita ng Diyos, kundi sila rin po ay magiging liwanag o ilaw, pinakailaw sa mga bansang hintil. Kaya nga sa Isaiah 49 verse 6, sabi po, oo, kanyang sinabi, napakagaan bang bagay na ikaw ay naging aking lingkod upang ibangon ang mga lipi ni Jacob at panumbalikin at iningatan ng Israel, ikaw ay aking ibibigay na pinakailaw sa mga bansa upang ang aking kaligtasan ay makarating hanggang sa dulo ng lupa. Ibig sabihin po, nauna po sa kanila, nauna pong ipinahayag ng Diyos sa kanila ang kaligtasan. At upang ang kaligtasan ito ay makarating hanggang sa dulo ng lupa. Nung araw po, pag sinabi natin hanggang sa dulo ng lupa, ito mga nasa dulo ng lupa, ito po ay tumutukoy sa mga hintil. Tumutukoy sa mga hintil. Kaya nga po, kung titingnan natin, halimbawa po, sa Acts chapter 1 verse 8, ano sabi po? Doon, but ye shall receive power, pasensya na ko, hindi ko masyado, but ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. And you shall be my witnesses. Saan magsisimula? In Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost part of the earth, which is the Gentiles. Tayo po yun. Upang kayo po yung pinakailaw ng mga bansa. Gagamitin po sila ng Diyos upang yung mensahe ng kaligtasan ay makarating sa atin ng mga hintil.
At ito na nga po, nakarating dito sa atin na mga hintil. Isipin nyo, napakalayo pang pinanggalingan ito para lamang po iparating sa atin. Napakahalaga po ng mensaheng ito. Okay po? Hindi lamang po pinakailaw. Pinakailaw. Siyempre po, sabi pag may ilaw, maliwanag. No? Hindi madilim, hindi mangangapa sa dilim. Hindi lamang ito, kundi pangatlo po, sila po yung magiging eyewitnesses of God. Mga eyewitness of God. Pag sinabi mong eyewitness, nakita mo mismo sa pamagitan ng iyong mata. Pero kung ikay sinasabi, witness ako, pero hindi mo nakita ito sa pamagitan ng iyong mata, hindi po kayo witness. No? Kasi hindi mo naman nakita. Kaya sila po, yung bansang Israel, sila yung pinaka-eyewitness ng Diyos. Ano po ito? Isaiah 43, 10-11, kaya kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili, upang inyong malaman at manampalataya kayo sa akin. At inyong maunawaan na ako nga, walang Diyos na inanyuan na una sa akin, o magkaroon man pagkatapos ko. Ako ang Panginoon, at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Ano yung mga nasaksihan nila? Nitong mga Israel, ano po yung nasaksihan nila? Napakarami po. Ang ilan halimbawa po, nasaksihan po nila yung kung paano po kumilos ang Diyos sa buhay nila nung sila po'y naroon pa po sa Ehipto. Nang hindi sila pinapayagang makalabas ng mga paraon sa Ehipto, ang Diyos ay nagpapadala po lagi ng salot. Kaya po, nagkaroon po ang Ehipto ng 10 salot. Di ba po? At doon din po yung pinakita ng Diyos na itong Ehipto kasi napakarami pong kinikilala ng mga Diyos. Ang sabi kasi ng Diyos, ako lang ang Diyos. Liban sa akin, wala na. Wala dapat ibang kikilala niya na Diyos, kundi ako lang. Yamang ito mga taga-Ehipto, mayroon silang mga kinikilalang mga Diyos, at yung mga kinikilala nilang Diyos ay walang nagawa nung pinadalhan po ng Diyos ng salot ang Ehipto. Meron silang Diyos ng mga ilog. Kaya nung ginawa ng Diyos na dugo ang ilog, walang nagawa ang kailang Diyos na ang pangalan ay si Osiris. Diyos ng mga palaka. Kaya delikado kung may palaka kayo sa bahay ninyo na idolo or inilalagay. Si Hek yan, Diyos ng mga palaka. Tama po? Diyos yan sa mga Ehipto ng araw. Okay? Sa mga ano pa? So lahat, dito po sa ikasyam, the God of darkness. Yung the God of darkness, ang pangalan ng kanilang Diyos sa Ehipto ay si Ra. Napansin ba ninyo, may kanta si Lady Gaga ba yun? May kantang Ra. Ra-a-a. Narinig niyo yung kanta na yun? Yan po ay pagsamba sa God of darkness. Kaya kapag kumakanta kayo ng kanta na yon, you are worshiping the God of darkness. Di ba ganyan sikat ng kantang ito? So ito ba, eyewitness po sila dito sa kapangyarihan ng Diyos. Kung paano po pinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan dito po sa Egypt. Hindi lamang po ito, kundi naging eyewitness din po sila. No? Kasi sabi po, mayroon lamang isang Diyos at tagapagligtas. Sila rin po yung naging eyewitness sa God's miracle in the Red Sea crossing. Kung paano po hinati ng Diyos ang dagat na pula,
Ito po'y nasaksihan po ng kanilang mga mata. They are God's eyewitnesses of God's miracle. Nung hinati po ng Diyos ang pulang dagat na ito. Nakita po nila ito. Pagkatapos, inunat ni Moises ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat at pinaghiwalay ng Panginoon ang dagat sa pamagitan ng isang malakas na hangin mula sa silangan sa buong magdamag. At ang dagat ay ginawang tuyong lupa at ang tubig ay nahawi. Saksi po sila dyan, Exodus 14:21. Ano pa po? Nasaksihan din po nila nung sila naroon na sa ilang kung papaano po sila pinapayungan ng Diyos pagdating po ng araw. At kung papaano din po sila pinapainitan ng Diyos pagdating naman ng gabi. Kasi po, sa ilang, pag-araw po, napakainit. Kaya meron pong ulap na para naging payong sa kanila pagdating po ng araw. At pagdating naman ng gabi, ang lugar pong ito, sa ilang, napakalamig. Kaya dahil malamig, meron silang apoy para maging mainit po yung paligid. Dito sa atin, dito hindi pa yung aircon. Bakit po? Dito, naging saksi po sila. Bakit po? Dito po ay ipinag ng Diyos sa kanila na ang Diyos po ay pag-ibig. Minahal sila ng Diyos. Kaya iningatan sila ng Diyos nang sila po'y naroon sa ilang. Tama po? Kayo nga, kapag ang baby ninyo naiinitan, pinapayungan ninyo. Bakit po? Minamahal ninyo. Tama po? Mahal sila ng Diyos. Ipinakita ng Diyos ang Kanya pong pag-ibig sa kanila. Pero po, sa paglipas po ng mga panahon o ng mga araw, itong mga Israel ay kinumpuni po nila ang bawat mga alahas nila. Inipon nila ang bawat mga alahas. At ano pong kailang ginawa? Ginawa po itong gintong guya. Hinulma, tinunaw, at ginawa po itong gintong guya. At pagkatapos, ano pong kailang ginawa? Sinamba po nila ito. Sinamba nila. At tama-tama naman po, bumaba si Moises dito at dala-dala yung 10 utos. Akala ni Moises, meron siyang grand entrance kasi maingay yung mga Israel, may tugtugan at may sayawan. Pero nakita ni Moises na ano po, ay yung mga Israel sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kaya nga po ang Diyos nagalit sa kanila. Sa ilang, ginalit nila ang Diyos. Kaya po, meron pong nangyari po dito sa ilang. Dahil ginalit nila ang Diyos, anong ginawa ng Diyos kanila? Pinadalhan po sila ng mga ahas para po sila mamatay. Para mamatay yung mga Israel. Makamandag na ahas. Nakasulat sa Numbers 21 verse 9. Sorry po. Hello, Mike. Okay lang po. So, dahil po sa galit ng Diyos, ipinakita rin po niya dito ang ano po? God is justice. Yes po. Mahal kayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na mapahamak kayo. Dahil mahal kayo. Pero sa kabilang banda po, ang Diyos is justice. Isa siyang matuwid na tagahatol o hukom. Kapag hindi po natin na-settle yung kasalanan natin, bago tayo mamatay, may kahatulan ng Diyos sa kasalanan. Ano po ito? Kamatayan sa impyerno. Kaya nga pitong physical death dito ay
isang makalangit na kahulugan, kamatayan po ito, spiritual na kamatayan. Ikaapat po na layunin kung bakit sila pinili. Para po maging halimbawa sa atin ng mga hintil sa 200. Anong 200 ito? Hindi dating daan at bagong daan. Merong 200. Ano po ito? Ang sabi po, inilagay ko sa harapan ninyo sa araw nito ang pagbapala at sumpa. Ang pagbapala kung inyong diringgin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos, na aking iniutos sa inyo sa araw na ito. At ang sumpa kung hindi ninyo diringgin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos, kundi lilihis sa daan na aking iniutos sa inyo sa araw na ito, upang sumunod sa ibang Diyos na hindi ninyo nakilala. Ano po ito? Daan ng pagpapala at daan ng sumpa. Saan kayo dadaan? Sa daan ng pagpapala o sumpa? Siyempre po gusto natin daan ng pagpapala, pero sabi po ng Biblia, dapat nyo diringgin ang aking mga utos, ang sabi ng Panginoon. Sundin ninyo ang aking mga utos. Subalit kapag hindi ninyo susundin yung aking mga utos, susumpain ko kayo. Susumpain ko kayo ang sabi ng Panginoon. Kaya dito po, piniling bansa. Ganun po yung layunin ng Panginoon. Kaya kung atin pong babasahin po dito sa mga talatang ito, basahin po natin Deuteronomy 11:26 to 28. Ano po sabi? Basahin natin, 3, 2, 1. Inilagay ko sa harapan ninyo sa araw nito ang pagpapala at ang sumpa. Ang pagpapala, kung inyong didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito. At ang sumpa, kung hindi ninyo diringgin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos, kundi lilihis sa daan na aking iniutos sa inyo. Sa baling salita po, kapag sila'y sumunod, mayroon pong buhay at pagpapala. Subalit, kung hindi po sila susunod, sumpa at kamatayan. Sumpa at kamatayan. Kaya sabi po niya rito, okay? Tinatawagan ko ang langit at ang lupa bilang saksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harapan mo ang buhay at kamatayan, ang pagpapala at sumpa. Kaya't piliin mo at ng iyong binhi ang buhay upang ikaw ay mabuhay. Piliin mo. Pero ang sabi po, ano ang nangyayari? Ngunit, kung hindi mo papakinggan ang tinig ng Panginoon mong Diyos sa pamagitan ng pagsasagawa ng lahat ng mga utos at tuntunin na aking iniutos sa iyo sa araw nito, ang lahat ng sumpang ito ay darating sa inyo. Darating sa inyo, sabi ng Panginoon. Ano po yung mga pagpapala nila? Unang pagpapala, ang mga pagpapala kung susunod. Ang sabi ng Diyos, ilalagay sila ng Diyos na higit na mataas kaysa lahat ng mabansa sa mundo. Higit na mataas kaysa lahat ng mga bansa sa mundo. Kung atin pong simpleng intindihin, ang isang bagay na nasa itaas, tinitingala o tinatamuran. Ha? Siyempre po, tinitingala ang isang bagay na nasa taas. Tama po ba? Parang ganito lang po yan, ano? Ibig sabihin po,
Yung mga bansa nasa paligid ninyo. Titingalain kayo ng mga bansang nasa paligid ninyo. Bakit po? Kayo magiging matagumpay na bansa, siyempre, titingalain po kayo ng mga bansang mabababa. Tama po? Kasi pagpapalain sila ng Diyos, kaya marami pong titingala sa kanilang mga bansa. Ikalawa, yun po yung verse natin, Deuteronomy 28, verse 1. Sa ikalawa po, bibigyan sila ng Diyos ng kapangyarihan, magtipo ng kayamanan, magpapahiram at hindi manghihiram. Deuteronomy 28, verse 12. Magpapahiram at hindi manghihiram. Sino sa inyo hindi pa nakahiram ng pera? Lahat nakahiram na, no? Pero sila po, sabi, hindi kayo manghihiram, kundi kayo po magpapahiram. Sabi po, ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa at ikaw ay hindi hihiram sa kanila. Ito yung pagpapala ng Diyos. Ikatlo, gagawin sila ng Diyos na ulo at hindi buntot. Deuteronomy 28, verse 13. Ano ibig sabihin po? Pag sinabi po ulo at hindi buntot, ibig sabihin po, hindi kayo magiging sunod-sunuran sa alinman bangsa. Kundi kayo ulo, ibig sabihin, yung mga bansang nasa paligid niyo, sila yung mga buntot ninyo. Sila yung sunod sa inyo. Kayo yung ulo. Ito yung pagpapala ng Diyos na gagawin. Meron ba kayo nakitang hayop na nauna yung buntot? Ha? Lahat nauuna yung ulo, tama po? Napakagandang usapan ito. Ikaapat, ang isa sa kanila ay makapagpapatakbo ng 1,000. Ibig sabihin po nito, ang talatang ito, kayo bilang isang bansa, kayo ay magiging isang napakalakas na bansa. You will become a strong nation. Magiging malakas kayo na bansa. Napakagandang pangako na ito ng pagpapala ng Diyos sa kanila. So yun po yung tinatawag nating pagpapala. Pero sabi po naman Diyos, ito din po ang mga sumpa na aking gagawin sa inyo kapag hindi kayo susunod. Ano pong sumpa? Kakainin ninyo ang laman ng inyong mga anak na babae at lalaki. Nakasulat na po yan sa Deuteronomy chapter 28. Kakainin ninyo ang laman ng inyong mga anak na lalaki at babae. Kayo po kaya niyong kainin? Kung sakali man. Yung mga anak ninyo pakukuluan at pagkatapos gawing bulalo. Parang hindi nyo kaya, di ba? Pero alam po ninyo, ang isang tao kapag nalipas na sa sobrang gutom na, nasisiraan na yung takbo ng utak niya, hindi na sa maayos. Tama po? Kaya kuminsan po yung laging nagugutuman, baka masisiraan ng ulo. Kaya huwag kayong magpagutom-gutom. Ikalawang sumpa, ang kailang lungsod ay kukubkubin at wawasakin ng bansang mabangis na gaya ng paglipad ng agila. Nakasulat din po yan. Isang bansang gaya ng paglipad ng agila. Ito po yung bansa ng Roma. Kukubkubin. Sasakupin kayo. Ikatlo, ang kailang lupain ay magiging tigang o ilang. Ibig sabihin po, ang gagawin ng Diyos, susumpain po niya yung kailang lupain. Paano ito mangyari na magiging tigang o ilang ang lupain? Ibig sabihin po, ang Diyos ay hindi po magpapadala ng ulan sa lupain ng Israel para po ito magiging tigang o disyerto.
dahil walang ulan. Ibig sabihin, kontrolado din ng Diyos kung papaulanin niya o hindi. Kung walang ulan, ay wala pong tutubo na tanim. Magiging ilang talaga ang kailang lupain. Ikaapat, sila ikakalat sa iba't ibang mga bansa. Kapag ikinalat sila sa iba't ibang mga bansa, ano ibig sabihin po? You will lose your identity as a nation. Naintindihan po? Bakit po? Kapag isang bansa at naikalat mo yan, ibig sabihin po, hindi ka na paano maging bansa na naikalat nga sila? Mawawala po ang pagiging isang bansa po nila. Ang mga sumpa, kundi susunod, sabi nga po dito, sa gitna ng mga bansang ito ay hindi ka makakasumpong ng ginhawa. At mawawalan ka ng kapahingahan ang talampakan ng iyong paa, kundi bibigyan ka doon ng Panginoon ng isang nanginginig na puso, lumalabong paningin, at nanghihinang kaluluwa kapag hindi ka susunod. No? Hindi ka makasumpong ng ginhawa. Ibig sabihin, kapag hindi ka susunod sa Panginoon, hindi ka makakasumpong ng ginhawa. Usually po, iniisip natin kapag lumalayo tayo sa Diyos, para makakasumpong tayo ng ginhawa. Pero ang totoo, hindi po. Mawawalan ka ng kapahingahan. Mawawalan ka ng kapahingahan. Kapahingahan ang talampakan ng iyong mga paa. Magkakaroon ka ng nanginginig na puso. Bakit po? Takot. Lumalabong paningin. Nanghihinang kaluluwa. Ikalimang sumpa, sila ay susumpain sa kanilang pagpasok at sa kanilang paglabas. Ibig sabihin, saan man sila pupunta, nakasunod sa kanila ang sumpa. No? Susundan sila ng sumpa. Okay? Kasamaan ng inyong mga gawa, pinabayaan mo kasi ako, sabi ng Panginoon, no? So ito yung sumpa sa kanila ng Diyos, okay? Kaya ngayon, sa palagay nyo sila sumunod o hindi? Tingnan po natin ngayon, Israel suffering. Bakit sila nagkaroon ng pagdurusa? Simple lang po. Bakit nagkaroon ng pagdurusa? Sabi sa awit 81:11, ngunit ang aking bayan ay hindi nakinig sa aking tinig. Hindi ako sinunod ng Israel. Kaya maging pagdating ni Kristo, sabi po, dito, O Jerusalem, Jerusalem na pumapatay ng mga propeta at bumabato ng mga isinugo sa Kanya. Ang Panginoon Sos ay pumunta dito sa mundo para mabigyan sila ng kalayaan una sa Espiritu. Pero pinatay nila yung mga propeta at binabato nila. Ano pa po sabi? Hindi nila pinakinggan ang aking mga salita, sabi ng Panginoon. Ayaw ninyong makinig. Jeremiah 35:17, yung nakapula na lang, yung pula na lang po, sabi po, sapagkat ako'y nagsalita sa kanila, ngunit hindi sila nakinig. Ngayon, anong gagawin ng Diyos? Ang sabi niya, okay, narito, Jeremiah 29:17, narito, paparatingin ko sa kanila ang ano po? Ang tabak. Ibig sabihin po, mamamatay sila gamit po ang tabak.
Mamamatay sila sa pamagitan ng gutom. Mamamatay sila sa pamagitan ng salot. Gagawin ko silang parang masamang igos na hindi makakain dahil sa kabulukan. Mabubulok po sila. Ito yung sabi ng Panginoon. Bilang 23:19, sinabi ba niya at hindi niya gagawin? Sinabi ba ng Diyos at hindi niya gagawin yung sinabi niya? O sinalita ba niya at hindi niya tutuparin? Sigurado po gagawin po ng Diyos yan. Kaya nga po, itong Israel po, nagkaroon po sila ng tinatawag nating suffering. Almost 2,500 years of suffering from the time of Babylon until 1948 na nagkaroon po sila ng independence o kalayaan. Sila po'y napuno ng ano? Naranasan po nila ito. Mga tabak, tagutom, salot, kabulukan. Nung naparito si Jesus, ang sabi po ng mga gawa 3:26, nang piliin ng Diyos ang kanyang lingkod, siya ay kanyang unang sinugo sa inyo upang kayo'y pagpalain sa pamagitan ng pagtalikod ng bawat isa sa inyong mga kasamaan. Pero anong ginawa nila? Naparito ang Panginoong Hesus. At ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanila, sa Matthew 23:37, sabi niya, makailang ulit ko kayong ninais na tipunin, na gaya, ng isang inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, at ayaw ninyo. Ibig sabihin po, naparito si Jesus, sabi nga po, para tipunin kayo. Alam po ba niyo yung manok, yung inahin? Kapag nakita po ng inahing manok na mayroon pong lawin, kapag ang kanyang mga inakay ay nandiyan sa paligid, ano pong gagawin ng inahin? Yung mga sisiw, biglang lalapit sa kanya at tinatakpan niya ng kanyang mga pakpak. Yun ang ninais ng Panginoon para sa kanila. Pero, anong ginawa nila sa Panginoon? Sabi nga, ang Panginoong Hesus ay pumarito, tinuruan po sila, pero anong ginawa nila? Pinaratangan nila ang Panginoong Hesus. Pero ang nais ng tipunin sila, tulad ng isang inahing manok. Pero sabi, ayaw ninyo. Subalit sa kabaliktaran, ang kanilang pong ginawa sa Panginoong Hesus, sabi po sa Juan 10:20, at marami sa kanila ang nagsabi, meron siyang demonyo at siya'y nauulol. Bakit ninyo siya pinapakinggan? Ito yung paratang ng mga tao kay Hesus. Ang sabi ng mga tao, yung Hesus na yan, meron yan demonyo. Yung Hesus na yan, nauulol na yan. At bakit ninyo sila papakinggan? Imbis na mga taong ito ay maniwala kung sino si Jesus, pinaratangan pa nila ng mga maling paratang ang Panginoong Hesus. Hanggang sa punto po na talagang pinahuli po siya. Dinakip po siya. At na siya dinakip, pinaratangan pa rin siya ng mga punong pari ng maraming bagay. Mark 15:3, sabi po, pinaratangan siya ng mga punong pari ng maraming bagay. Sa verse 4, tingnan mo kung gaano karami ang kanilang ibinibintang sa iyo. Matthew 27:22, sinabi sa kanila ni Pilato, at anong gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Sinabi nilang lahat, ipako siya sa krus! Ibig sabihin po, nung araw, kapag kayo po ay ipapako sa cross, napakatindi ang iyong kasalanan. Napakatindi na iyong kasalanan. Sabi ni Pilato, okay,
Wala akong kasalanan sa dugo ng taong ito. Sige, bahala na kayo dyan. Kaya itong mga tao nagsisigaw. At sumagot ang buong bayan, nagsabi, pananagutan namin at ng aming mga anak ang kanyang dugo. Kaya ipako siya sa krus. Let Jesus be crucified. Ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. Ito yung sigaw ng mga tao. Ang nais ni Kristo na sila po'y iligtas. Subalit, pinaratangan siya. Kaya nga po, they rejected Jesus Christ. Siya'y naparito sa kanyang sariling tahanan at siya'y hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Juan 3:32-33, nagpatutuo siya sa kanyang nakita at narinig, ngunit walang taong tumanggap ng kanyang patutuo. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus, nagbitaw po siya ng sumpa sa mga Hudyo. Kahabag-habag ang mga buntis at ang mga nagpasuso sa araw na iyon, sapagkat magkakaroon ng malaking padurusa sa ibabaw ng lupa. At puot laban sa sambahayang ito, sila'y mabubuwal sa pamagitan ng talim, ng tabak, at dadalihing bihag sa lahat ng mga bansa. Yuyurakan ang Jerusalem ng mga hintil hanggang sa matupad ang panahon ng mga hintil. At ang propesya nito ng Panginoong Hesus ay natupad 37 years after binigkas ni Kristo yung talatang to. Nangyari po noong 70 AD, ang tinatawag po natin destruction of Jerusalem. Destruction of Jerusalem. Kaya sabi po, walang matitira ni isang bato rito na nasa ibabaw na isang bato na hindi ibabagsak. Fulfilled after 37 years. Bakit po? Sa Jerusalem, nagkakaroon sila po ng pagtitipon. At ito naman po yung pagkakataon na ang ginawa po nila General Titus dito. Sa una, gusto lang pasukin, pero hindi nila mapasok-pasok. Kaya nag-isip po sila ng paraan. Sa ikalawang beses, bumalik po sila, kaya ang ginawa po nila General Titus, pinaligiran lamang po nila ang buong Jerusalem ng kanyang mga kawal. Kinubkob po nila ang buong Jerusalem. Ang plano po nila General Titus, kubkubin ang Jerusalem sa loob po ng 6 na buwan. Walang pwedeng pumasok, wala pwedeng makakalabas. Ang sino mang gustong pumasok, papatayin. Ang sino mang gustong lalabas o makalabas, papatayin. Binantayan lang po nila yan. Para yung tulad ng pandemic time, walang makakalabas sa barangay. Kinubkob. After 4 months, nakita ni General Titus na yung mga Israel sa loob mga mahina na at marami na po ang namamatay sa gutom. Kaya nakita nila na hindi na po kayang lumaban itong mga Israel nito sa kanila. Ito na yung pong pagkakataon na pinasok na po nila yung Jerusalem. At sa kanilang pagpasok sa loob ng Jerusalem, nakita po nila na yung iba po dito, may mga magulang na po, na kinakain na po nila ang laman ng kanilang mga anak. Pinapakuluan na po nila ito. Dahil po sa sobrang gutom, wala na po sila makain doon sa loob. Eating the flesh of their children. Bakit po? Dahil po, pinaligiran po sila ng mga kawal ni General Titus. Dito na po natupad sa kanila ang Leviticus 26 verse 29. At kakainin ninyo ang laman ng inyong mga anak na lalaki at kakainin ninyo ang laman ng inyong mga anak na babae. Talagang kinain po nila ito. At paano po? Sino pong pwede makapagpatunay nitong Bibliang ito totoo? Ang kasaysayan, nagpapatunay. Na totoo po. Nangyari po itong Leviticus 26 verse 29. At hindi lamang ito,
kundi maging po si Josephus, isang Jewish historian. Ito si Josephus. Si Josephus po, siyempre bilang isang Hudyo, magaling po siya sa wikang Hudyo. At marunong po siya ng wikang Romano. Kaya nga po, siya ay parang ginawa din po itong parang translator nila Gerald Titus. Para makapag-ugnayan ito sila sa mga Hudyo. Nang sila'y pumasok, si Josephus, nakita mismo niya ang naging kalagayan nila. Na ano po? Talagang kailangan pong iniihaw yung kailang mga anak at kinakain. Totoo po ito nangyari. Walang magawa kasi po walang pwedeng lumabas. Yan po yung nangyari noong 70 AD din po. Nang pinasok nila, nakita ano po lang, marami na pong mga mahina. Kinakain na po yung kailang mga anak. Kaya nagawa po nilang patayin po dito ang 1.1 million na mga Hudyo. Gamit po ang kailang po mga tabak. At pagkatapos, ang iba po dito, kailang pong ikinalat, ginawa po nilang ang iba naman po, ginawang alipin. Bakit po? Kaya't ang aking puot galit ay ibinuhos ay ibinuhos at nagningas sa mga bayan ng Juda at sa mga lansangan ng Jerusalem. Sila ay nasira at nagiba gaya ng sa araw na ito. Totoo po, Jerusalem destruction, 70 AD. Kaya magmula noong 70 AD hanggang 1948, tuloy-tuloy po ang kanyang tinatawag nating pagdurusa. Walang humpay na pagdurusa. Naranasan po nila dyan ang ano po, sa pagkakataong ito, sila po ay in-scattered. Kaya po nawala po yung bansang Israel. In-scattered po sila. Natupad din po dito ang Leviticus 26 verse 13. Kayo'y aking ikakalat sa mga bansa. Ikakalat sa mga bansa. Kaya mula dito po sa Hilaga, Kanluran, Timog, Silangan, ikinalat po sila. Ang kanilang binhi at mga bansa, ang kanilang binhi sa mga bansa ay itatapon at ikakalat sila sa mga lupain. Ito po yung nangyari. Hindi lamang po sila in-scattered at nawala po yung kailang identity as a nation. Dito rin po sila po ang kailang lupain ay naging tigang. Wala pong tumutubo. Sabi nga po in Ezekiel 15 verse 8, at aking sisirain ang lupain sapagkat sila'y gumawa ng kataksilan, sabi ng Panginoong Diyos. Sisirain ko ang kailang lupain. Ibig sabihin po, hindi tutubuan. Wala pong tumutubo. Kahit anong tanim, walang tumutubo. Ang kailang mabukarin. Ano pong nangyari? Sabi po ng Leviticus 26:19, at sisirain ko ang kahambugan ng iyong lakas, at gagawin kong parang bakal ang inyong langit, at parang tanso ang inyong lupain. Kaya parang tanso ang kailang lupain. Naging tigang. Walang tumutubo. Ito yung kailang mabulubundukin. Sabi nga po, di Jeremiah 18:16, ginagawa ang kailang lupain na isang katatakutan. (19 verse 8), manghihilakbot at magsisisutsut. Ano ibig sabihin po nito? Naranasan na ba niyo dumaan sa isang lugar na para bagang nangilabot ng balahibo niyo? At pagkatapos sabi niyo, grabe talaga, anong nangyari sa lugar nito? Kayo yung nagsisisutsut. Kaya naintindihan po ba? At higit sa lahat po, sila po ay pinagpapatay.
Ito mga Israel. Kaya ito yung history nila. Tuloy-tuloy po yung kaila pong suffering. Po, napakarami po, tuloy-tuloy. Hanggang doon pong Second World War. From 1939 to 1945, mayroon pong 6 million Jew na pinatay po sila Hitler. Kasama po yung kanyang makasamahan. 6 million Jew. Ito'y bunga ng kalampong pagsuway sa Diyos. Bakit po? Sabi, samantalang sila'y magbabayad dahil sa kanilang kasamaan, sapagkat itinakwil nila ang aking mga tuntunin at kinaputan nila ang aking mga batas. Dumating po sila na sila po ay pinagdadampot. Hinihiwalay po ang malalaki at mga babae. Sila po ngayon dito ay dadalhin po o pupunta sa pagkabihag. Sa papanguna po ni Adolf Hitler. Ang kanilang mga anak ay darakpin. Malalaki o babae. Ito'y puy-puy bunga ng kanilang pagsabi o walang ingat na pagbibigkas. Na sinabi po nila, pananagutan namin ng aming mga anak ang kanyang dugo. Kaya pati dito, dinami po nilang kanyang mga anak. Kaya pati mga anak nila po ay nagdurusa dahil po sa kanilang kagagawan. Sila po ay dinala po sa consecration camp. Bago sila ipasok po doon sa loob, sila po ay hinuhubaran ng mga sapatos. Hindi lamang mga sapatos ang inubad sa kanila o inaalis, kundi inaalis din po sa kanila ang kailang mga salamin. Kaya kawawa naman yung medyo malabo ng mata, na walang pa ng salamin. At hindi lamang salamin, kundi kinukuha po sa kanila ang kailang mga pustiso. Bakit po? Marami sa kanilang mga pustiso po ay yari sa ginto. Tapos, kinakalbo po sila. Para yung kanilang mga buhok ay gamitin po ng mga German sa kalapong bilang isang waterproof sa kalapong mga submarine. At kung titingnan nyo, ito po yung consecration camp po nila sa Germany. Kung titingnan po natin sa loob, ang kanilang kalagayan, para po silang mga manok na kakulong. Naka-cubicle lang. Hindi, hiwalay yung mga babae lalaki. Dito po mga lalaki. No? Sa kabilang banda, gayon din po ang kalagayan ng mga babae. Mahirap ang kailang kalagayan. Kaya yung iba, gusto na lang po magpakamatay. Kaya, itong wire na ito, bakod nila, live wire, kaya nagpapakamatay na lang yung iba. Bakit po? Mas maggusto nilang mamatay kaysa mabuhay. Yun po yung mga nasisiraan ng ulo. Kaya sabi, kaya't ikay masiraan ng isip dahil sa tanawin na makikita sa iyong mga mata. Itong iba, itong isa, magaling tumambling, pero sumabit din. Gymnast, siguro ito siya. At sila po'y pinagpapatay gamit po sa paglangha po ng tinatawag nating cyclone gas. Linalason po sila. Ang iba naman po ay hinuhubaran. Inilalantad ang kalamalihim na bahagi para po ipahiya. Kaya po, gabundok na po yung mga patay. Hindi po yan basura, mga patay po o mga bangkay. Ang iba naman po, siguro pinagpraktisan ng target shooting. Ang iba naman po, nakaharap na sa mass grave, sa kanilang libingan, babarilin pa talikod para hindi na mahirapan. Sila rin po, yung iba naman po, meron silang cremation. Kinikremate yung iba.
para kunin yung katas, yung langis ng tao. Sabi nga po, para ihalo sa sabon. Mabango daw yung pawis ng tao, yung langis. Diba po? Yung iba po, hindi na kayang mailibing, kaya sinusunog na lang po dun sa labas. May mga tayong mga verses, kaya hindi ko na po kailangan basahin paano po. Yung mababae, hinuhubaran, tapos pinapatakbo, pinapahiya po. Yung mga kababaihan po nila. Ezekiel 23:25, aking itinuon ang aking galit laban sa iyo, upang pakitunguhan ka nilang may puot, kailang puputulin ang iyong mga ilong at ang iyong mga tainga. Talagang ginawa po nila yan. Inooperahan po na walang anesthesia, lalagyan ng virus, pag-aralan kung ano po ang antibiotic para mamatay yung virus sa katawan. Ang sabi nga po, sa Lucas 23:31, sapagkat kung ginagawa nila ang mga bagay nito kapag ang punong kahoy ay sariwa, anong mangyayari kapag ito ay tuyo? Sa kalagayan po, inantulad po ng Panginoon ang Israel na isang sariwang puno. At tayo naman po ng mga hintil, ay hinintulad po tayo sa isang tuyong puno. Siyempre po, mas madaling masunog yung tuyo kaysa sariwa. Ibig sabihin po ng Panginoon dito ay ganito, kung pinarusahan ko ang aking bayang pinili, pinarusahan ko sila ng kamatayan, kayo pa kaya ng mga hintil na hindi ko paparusahan dahil sa inyong mga kasalanan? Kayo pa kaya? Kaya ibig sabihin po dito, ang Diyos po talaga ipinakita niya na wala akong kinikilingan. Paparusahan ko rin kayo kapag hindi kayo makinig. Kaya ito tinatawag natin na real example sa atin po na mga hintil. Pinarusahan sila ng kamatayan para maging aral ito sa atin kapag hindi po tayo makinig sa salita ng Diyos. At mayroon pa tayong higit na mas matinding kamatayan. Saan? Kamatayan sa impyerno. Ang nakahanda na po para sa atin. Parang ganito po yung nangyari sa kanila. Hanggang ngayon ay hindi lubos maunawaan ng isipan ng tao kung ano ang nangyari sa lugar na ito. Ito ang Auschwitz concentration camp sa Germany na itinayo noong ikalawang digmaang pandaigdig kung saan naganap ang karumal-dumal na pagpatay sa mga Hudyo mula 1939 hanggang 1945. Milyon-milyong Hudyo ang pinatay sa lugar na ito. Sila ay pinalanghap ng nakakamatay na gas, binaril, binigti at ang iba ay sinunog ng buhay. Lalaki, babae, matanda, bata at maging mga sanggol. Ganito ang karaniwang tanawin na makikita noon sa loob ng concentration camp. Kalunos-lunos na mukha ng matinding paghihirap. Sila ay kinukolekta na parang basura, inilalagay sa isang lugar kung saan sila sinusunog. Marami noon ang
silang pumunta sa mga silid ng concentration camp at ganito ang tanawing nakita nila. Ito ay isa sa mga silid na nakita nila noon, puno ng mga bangkay ng mga Hudyo. Ito naman ang bunton ng libu-libong katao. Sa hangin ay amoy ang masangsang na amoy ng bangkay, isang waring sumpa sa kasaysayan ng tao. Dito makikita ang isang gusali. Sa labas nito ay nakasampay ang mga damit ng mga Hudyong sinabihang maliligo sa mga shower rooms. Ngunit sa halip na tubig ang lumabas sa mga tubo, nakakalasong hangin mula sa cyclone gas at cyanide gas ang unti-unting lumason sa kanila. Kaya po sabi ngayon ng Jeremiah 12:17, ngunit kung ang alinmang bansa ay hindi makinig, kung gayo'y lubos ko itong bubunutin at lilipulin, sabi ng Panginoon. Ngayon po, Israel na po, di ba po? Pero ngayon po dito, kasama na po tayo dito, ngunit kung ang alinmang bansa ang hindi makinig. Alinmang bansa ang hindi makinig sa mensahe ng Diyos, gayon din ang kanyang gagawin sa mga bansang ito. Kung paano niya ang ginawa, kung ano ang kanyang ginawa sa bansang Israel. Siyempre po, dapat matutunan natin ito. Kaya nga po sabi ng Roma 15:4,
sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat nung una ay isinulat upang tayo ay matuto. Matuto po tayo. Upang sa pamagitan ng pagtsatsaga at sa pagpapasigla ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Sa mundong ito, wala tayong pag-asa. Mayroong langit. Doon sa langit, mayroon tayong pag-asa. Pag-usapan po naman natin ngayon ang tinatawag po nating restoration of the nation of Israel. Una po, ibinangon din po sila ng Diyos paglipas po ng panahon. Una po, ibinangon po sila ng Diyos, nakarecover po sila pagdating po sa tinatawag natin the land territory. Kung titignan po natin sa mapa, before Second World War, wala pong Israel. Walang bansang Israel. Dapat dyan sila. Sa nakakulay na blue na yan, arrow na blue, dapat banda dyan ang Israel, pero walang Israel. After Second World War, meron na bang bansang Israel? Mayroon. Pero napakaliit ang kanilang pong land territory. Napakaliit. Bakit po? Kasi po ito sila, tinulungan po sila ng Amerika na bumalik. Sabi nga po, creation of Israel, after the World War II, itong United Nations, sila po'y nagkasundo at itong mga Jewish, yung mga Hudyo na sa Amerika, na ibalik sila sa kanilang sariling lupain. Kaya nga po, noong 1948, nakakuha po sila, binigyan po sila ng lupain doon sa Palestine. Na kung saan, ito po ay may mga nakatira na mga Arabo. So ayaw po ng mga Palestine yung Israel, kaya hindi nila tatanggihan nila ito. Pero po, this time, wala po silang magagawa kasi under po sila sa tinatawag nating the British control. Kaya nabigyan po yung Israel ng maliit na kapirasong lupain sa Israel. Nakabalik po sila. At magmula roon, mayroon ng Israel. Kaya sabi po doon, the tiny yellow. Yun na yung mayroon silang Israel. Grabe lang, maliit lang lupain. Kaya pagkatapos po, sila po ngayon ay nagdeklara po ng independence noong 1948. Sa pangunguna po ng kalang first Prime Minister na si Ben Gurion. Nag-announce po sila ng independence. Pero po, ayaw po ng mga Palestino. Kaya ano pong ginawa nila? Sabi po ng mga Palestine, ito naman, ipinanak ba muli ang Israel? Binagayway po nilang kalang bandera. May 14, 1948. Dahil ayaw po ng mga Arabo o ng mga Palestine ito, pagkatapos na magdeklara ng independence, tingnan po ninyo, ginira po sila noong May 15, 1948. Ang kanilang pong labanan dito parang 70-1. Ano po? Parang kung titingnan natin, parang dihado. Dihado ang Israel sa bilang, pangalawa, dihado sila sa kagamitan. Parang imposible po na manalo. Kasi po, dihado sa bilang, dihado sa kagamitan. Parang imposible manalo. Pero po ang Diyos ay namagitan. Kaya po sa labanang ito, nanalo po sila. At pagkatapos naman, sinundan po ito pa ng maraming
digmaan, hanggang po dumating po noong 1967. Ginera uli sila. Dito po, marami ng mga bansa nagtutulong-tulungan. Dati parang 5 o 4. Ngayon po, mukhang nagtulong-tulungan na lahat ng mga Arab nations. Noong 1967, 2 million against 150 million. Pero po, tinulungan sila ng Diyos. Nanalo po sila sa labanang ito. Ayon po sa Joshua 23 verse 10. Okay? Kaya nanalo po sila. Kaya ibig sabihin po, meron na po silang mga lupain. Habang po sila ginigera, lalong lumalawak ang kanilang lupain. Hindi lamang po ni-restore ng Diyos yung kailang land territory, kundi pati yung mga tao at yung kayamanan. Kaya sabi po dito, Isaiah 43, 5-6, huwag kang matakot sapagat ako'y kasama mo. Aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silangan at titipunin ko kita mula sa kanluran. Aking sasabihin sa ilaga, hayaan mo. At sa timog, huwag mong pigilin. Dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki na nasa malayo nagmula. At ang aking mga anak na babae na mula sa mga dulo ng lupa. Totoo po. Ano po ang nangyari? Mula po sa hilaga. Ang sabi po sa hilaga, hayaan mo. Hayaan mo. Hayaan mo makabalik yung mga Hudyo sa kanilang sariling lupain. Sa hilaga po, ito po'y sa Russia. Kasi po sa pagkakataong ito, medyo nagkahigpitan po ang immigration. At pagkatapos, hindi po pinapayagan nila makalabas o makauwi itong mga Israel. Kaya nangyari po, nagkaroon po ng tagutom sa Russia. Nagkulang po sila ng pagkain. Kaya po parang nakiusap sa Amerika kung pwede bigyan sila ng pagkain. Pero sabi ng Amerika, ganito, okay, bigyan kayo namin ng pagkain, pero hayaan ninyo yung mga Hudyo makabalik sa kanilang sariling lupain. Kaya nga po, pinayagan. Mayroong kapalit. Kaya nakauwi po sila. Sa timog naman, sa bandang Ethiopia, huwag mong pigilin. Ang sabi, huwag mong pigilin, bakit po? Ayaw rin sila pauwiin. Kaya itong mga Israel, gumawa po ng fake news. Nagpakalat po sila ng maling balita na magkakaroon ng kudita. Kaya yung mga pinuno nagsipag-alisan po sa Ethiopia. Ito naman pagkakataon nila para samantalin para makaalis sila. At tinulungan din po sila ng Amerika para po makaalis po sa Ethiopia. Pero po sa silangan, kanluran, wala po naging problema. Nakabalik po sila ng maayos. Kaya sabi po ng Biblia, sapagat aking kukunin kayo sa mga bansa at itipunin ko kayo mula sa lahat ng lupain. Dadalhin ko kayo sa inyong sariling lupain. Kaya inuwi sila ng Diyos sa kanilang sariling lupain. Kaya po itong mga Russian Jew, nakabalik. Itong mga Ethiopian Jew, mga maitim na sila kasi nalahiyan na po sila ng mga Negro. At mula naman po sa West, nakabalik din po sila. Okay? So nakabalik po itong mga Hudyo sa kanilang sariling lupain. At pagkatapos, nung nakabalik na sila, tinulungan po sila ng Diyos para magkaroon sila ng kayamanan. Siyempre po, kung isang bansa walang pera, mahirap din po. Kaya tinulungan sila ng Diyos kung paano magkaroon sila ng kayamanan. At sa pamagitan po ng kanilang karagatan, nagkaroon po sila ng yaman. Dahil nakita po, mayroong kasaganaan ang kanilang pong karagatan. Kaya nga po sabi nito, ang kasaganaan ng karagatan ay dadalhin sa inyo. Ito po yung
Mediterranean Sea and the Dead Sea. Okay po? Mayaman po ito sa mga minerals. Halimbawa po sa Dead Sea, mayaman po siya sa uranium. At itong uranium po, isa po ito sa mga sangkap na ginagawa po nila sa nuclear bomb. At sagana po, sa nuclear bomb yung Dead Sea. Siyempre po, kung kayo interesado gumawa ng bomba, makakabili talaga kayo sa kanila bilang pinakapangunahing sangkap sa paggawa. Kaya nga pong sabi, itong Dead Sea po, kahit pagsamasamahin po yung tatlong bansa, USA, France, and England, sabi nga pa, the treasure in the Dead Sea is more than the fortunes of these three nation. Ano po? Pinayaman, gamit po ang kailang mga karagatan. At sila din po ipinayaman ng Diyos sapagkat nagkaroon po ng maraming mga kumpanya or company, iba't ibang mga company. Nakapagtayo po sila ng ibang company itong mga Hudyo. Okay? So nakikita niyan, hindi ko na po isa-isahin pa. Ganun po, literal achievement of blessings. No? Isa po dito si Bill Gates, pagdating po sa Microsoft. Isang Hudyo. Siyempre po, hindi gagana ang namang gadgets kung walang Microsoft-like laptop. Di ba po? Si Andrew Carnegie, pagdating po sa bakal. Si John Rockefeller, pagdating po sa langis. Sa Henry Ford, pagdating po sa production ng mga sasakyan. At higit sa lahat, hawak po nila yung tinatawag nating Federal Bank. Kaya nakalagay, the Committee to Save the World. Bakit po? How they will save the world? Kaya kailangan mangutang mula sa kanila. Sa mga Hudyo. Kaya talagang niresto ng Diyos yung nakabalik yung mga tao, maging pinayaman sila ng Diyos. Ganun din po. Kinakailangan, maging maayos na po yung kailang lupain. Yung naging tigang, tintutubuan, ngayon po dahil tinulungan sila ng Diyos, ano po ang mangyayari? Kaya sabi sa Ezekiel 36 verse 8, ngunit kayo o mga bundok ng Israel, inyong isusupling ang inyong mga sanga. At magbubunga sa aking bayang Israel sapagkat sila'y malapit ng umuwi. Inihanda na. Dati po, yung kailang bundok, ganito. Pero paglipas po na, nirestore na ng Panginoon, ganito na po yung kailang bundok. Natataniman na po, may tumutubo na. Dahil po ito sa tulong ng Diyos. Ano pa sabi niya? Panginoon, ikaw ay naging mabuti sa iyong lupain. Ibinalik mo ang kayamanan ni Jacob, o ng Jacob. Pinatawad mo ang kasama ng iyong bayan, pinatawad mo ang lahat nilang kasalanan. Kaya nga po sabi, ikaw ay naging mabuti sa iyong lupain. Ang lupain ng Israel po ay mabato. Pero po, nagawan po nila ng paraan. At ito po ay naging, naging mabuti na po ngayon. Yung kailang mga lupain. Naging masagana na sa mga pananim ang kailang lupain. Ezekiel 36 verse 9, sapagat narito, ako'y para sa inyo, at ako'y babalik sa inyo, at kayo'y bubungkalin at hahasikan. Kaya yung kailang lupain, ayan talagang napakaganda po ng kailang tubo ng mga pananim. Ano pang sabi ng Panginoon? Kung magkagayon malalaman ng mga bansa na nalabi sa palibot ninyo, na akong Panginoon ang nagtayo sa mga guhong dako, at tinamnan ko ang dakong sira, akong Panginoon ang nagsalita at aking gagawin. Ibig sabihin po, ito'y dahil sa tulong ng Diyos, kung bakit naging ganito na ang kailang lupain. Sabi ng Diyos, gagawin ko yung lupain na katulad o gaya ng isang halamanan ng Garden ng Eden. Ayon sa Ezekiel 36:35, kaya nga po talagang ang lupain ng Israel, katulad na po ito ng Garden ng Eden.
Para ang sarap manirahan dito. Ang sabi pa po Ezekiel 36 verse 10, yung nakapula lang po, at ang mga sirang dako ay muling itatayo. Mga sirang dako ay muling itatayo. Kaya kung tingnan natin Israel ngayon, wow, ang ganda. Nung araw, ganito lang. Pero paglipas ng panahon, unti-unti silang mga sirang dako, naisip sa ayos na. Ang kailang highway nung araw at kailang mapamayanan, ganito. Itong highway na ito, noon, pero ngayon, ganito na po yung kailang highway at yung mga pamamahay, mga buildings in Israel. Noon ang kailang dalampasigan, parang walang kabuhay-buhay, walang kaganagana. Pero ngayon po, yung dalampasigan na yon ay ito na. Ganyan na po yung kalagayan nila sa ngayon. Okay po? Nilikover sila ng Panginoon. Land productivity. Restoration of Israel. Mayroon siyang dahilan kung bakit ni-restore ito. There are 3 reasons why Israel ay ni-restore po ng Diyos. Una po, dahil po ang kanyang pangalan ay nilapastangan po. Ang sabi ng mga bansang nasa paligid nila, di ba itong bansang ito ay pinili ng Diyos? Bakit ganyan ang nangyayari sa kanila? Kung sila may Diyos, bakit ganyan ang nangyari sa kanila? Kaya ni-restore sila ng Diyos. Kaya sabi niya, kundi alang-alang sa aking banal na pangalan na inyong nilapastangan. Nalapastangan ang pangalan ng Diyos dahil sa naging kalagayan po nila. Gusto ipakita ng Diyos na kaya niyang ibalik ng higit pa ang kagandahan ng Israel. Ikalawang rason, dahil po ito ay sabi ng Diyos, hindi ko kinalimutan ang aking tipan sa inyong mga ninuno. At ikatlong dahilan, palatandaan, ang kasaysayan ng Israel ay magiging isang napakalaking palatandaan na malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Sila po'y iniantulad sa fig tree. Kaya nga po sinabi niya sa Matthew 24, 32 and 33, kaya sabi po dito, kaya pag-aralin niyo mula sa puno ng igos ang talinaga. Kapag malambot ng sanga nito at umuusbong ng mga dahon, alam ninyong malapit ng tag-araw. Gayon din naman kayo, kapag nakita ninyo lahat ng mga bagay nito, alam ninyong siya'y malapit na, nasa mga pintuan na. Ibig sabihin po, itong Israel po ay isang napakalaking palatandaan na malapit na po ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Sabi po, kapag malambot na ang sanga. Alam po niyo ito yung puno ng igos. Kapag umuusbong yung sanga, siyempre po ang kasunod ito, magdadahon siya. Okay? Magdadahon siya. At pagkatapos nito, kapag nagsanga, nagdahon na siya, magbubunga na siya. Okay? Walang bulaklak, diretso bunga. Kasi ang bulaklak niya sa loob. Bunga muna siya bago bulaklak. Baliktad, di ba? Usually, bulaklak muna bago maging bunga. Ito, bunga muna, nagiging bulaklak. Kaya itong fig tree po, ito po yung larawan po ng bansang Israel. Yung kanyang usbong, yung sanga at saka yung mga daon niya, ito po ay kahulugan nito na ang bansang Israel po ay magiging independent na po sila, magiging malakas na bansa na po sila. At kung titingnan natin sa ngayon, talagang malakas na po na bansa ang Israel. Tama po ba? Alam mo na ninyo, mga nakalipas na mga digmaan, sino po yung nananalo? Ang Israel. Ibig sabihin po, yung Israel po ay isang malakas na bansa na. Kaya nangangahulugan po nito, ibig sabihin po,
ang summertime, malapit na ang second coming ng second coming ng Panginoong Hesus o pagbabalik ng Panginoong Hesus. Bakit tinatawag ito na summer? Alam po ninyo yung summertime, kung alam mo sa probinsya, ito po'y panahon ng pag-aani. Tama po? Harvest time po kasi ang summer. Kaya pag sinabi mo summer, ito yung harvest time, halimbawa sa mga palay, i-harvest na po yung mga palay, pagkatapos, iipunin niya sa kamalig. Tama po? Ang ibig sabihin po, sa pagbabalik ng Panginoon Hesus, summertime, ito po ang gagawin niya na lahat po ng mga manampalataya ay kanya na po itong titipunin sa kamalig o sa langit. Titipunin na po tayo ng Panginoon. Ngayon, kung hindi po kayo ligtas, hindi po kayo makakasama, titipunin ng Panginoon. Bakit? Yung mga magsasaka, pag-ani, hindi mo alam doon sa inanin mo, yung mga butil o yung mga ipa. Magkahalo-halo po yan. Tama po? Magkahalo po yan. Yung ipa, walang buhay po yun. Intindihan? Walang buhay. Kaya ang ginagawa ng magsasaka, kukuha ng ngayon may tracer na. Pero nung araw po, kukuha ng bilao, papahanginan. Iwawagwag, pahanginan. Yung naiiwan, yung mayroon pa mayroong buhay. Yung mga ipa, dadalhin po yan ng hangin. Tama po? Kasi walang buhay yun. Dadalhin ng hangin. At pagkatapos, susunugin na po ng mga magsasaka yun. Ito namang mga butil ay kanya pong titipunin sa kamalig. Ibig sabihin po, yung mga ipa, yun ay walang mga buhay. Ibig sabihin po, yun ay mga hindi mananampalataya. Pero yung mga butil nito, kanyang titipunin sa kanyang kamalig, ito po yung mayroong mga buhay. Okay? Ibig sabihin po, yung mga ligtas. Sa ngayon, sa church, mayroong mga ligtas dyan, may hindi pa po ligtas. Kaya nga po mahalaga, siguraduhin ninyo na kayo ay ligtas. Para sa ganun, sa pagbabalik ng Panginoon, makakasama kayo na kanyang titipunin sa kanyang kamalig. Okay po? Okay. Parang mahirapan ako tapusin na ito. Yung ating signs of the last days. So, ang time natin is 9:25. Okay lang po kayo ito. Bukas na lang ating bago tayo session 4. Okay lang ito, Pastor? Kasi medyo alanganin na po sa kung itutuloy ko po ito. Pwede ko kukunin ito at least siguro mga 30 minutes. Pero pag ganun po gagabi na tayo. Okay lang po? So, bukas po, itutuloy ko po yung signs of the last days. And then, pagkatapos po niya, yung ating pinaka-pag-uusapan po sa session 4. Okay po? Okay, para hindi tayo masyado magmamadali. Pasensya na po kayo, medyo napahaba ko dito sa ating pong pag-aaral nito. Okay, sana po makakabalik po ba bukas? Sigurado po? Masama magsinungaling. Opo? Opo? Inasahan po natin bukas, po? Okay po, maraming salamat po. Magandang gabi sa inyo lahat. Manalangin po tayo. Aming Diyos, salamat po. Na ipinakita mo sa amin ang halimbawa po ng Israel na kung paano mo sila dakilang Diyos tinulungan, subalit ipinakita mo rin ang iyong pag-ibig at ang iyong katarungan, Panginoon. Sana po dakilang Diyos, maintindihan po namin ang iyong pong katangian bilang isang Diyos. Ikaw isang Diyos ng pag-ibig at Diyos ng katarungan. Panginoon, tulungan niyo po kami na makarating po kami bukas dakilang Diyos.
Alam po namin dakilang Diyos na ang kaaway, ang dyablo, ay ayaw po kaming maligtas. Kaya gagawin po niya, Panginoon, ang lahat ng kanyang paraan para po kami pigilan na hindi po makarating bukas, Panginoon. Subalit dakilang Diyos, nananalangin po ako na iyong tulungan po ang bawat isa sa amin. Higit sa lahat, dakilang Diyos, ang aming po mga invitees, Panginoon, na narito po ngayong gabi, na mayroon pong pagdanais sa kalang puso na maligtas. Tulungan mo sila, Panginoon, na makarating po bukas. Upang aming maunawaan, Panginoon, ang aming tunay na kalagayan sa iyo pong harapan. At magkaroon kami ng pag-asa na makapasok sa iyo pong kaharian. Maraming salamat, dakilang Diyos. Ingatan niyo po kami sa aming pong pag-uwi ngayon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus Kristo. Amen. Maraming pong salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat.